Okay, good morning, everyone. So we will continue our discussion on introduction to criminology. This time we will discuss criminals, victims, and the school of thought. So pag-aaralan natin, ano ba ang isang kriminal? Sino bang isang kriminal? No? Yung iba't ibang uri, yung typologies of criminals at yung biktima, no? Ano ba ang isang biktima, mga uri ng biktima, yung mga trends, patterns ng victims, kasama na din dyan yung mga theories ng victims or yung pag-aaral ng victimology, madadaanan natin yan. And the school of thought. Okay? Yung mga different explanations, yung different theories, no? Actually, basic theories lang naman ito kasi meron talagang subject na theories of crime causation. So, let us start po, no? Okay. So, criminals, no? Ano ba ang isang kriminal o sino ba ang isang kriminal? So, legally speaking, pag sinabi mong kriminal, ito ay ang person, no? Who has been found to have committed a wrongful act, gumawa daw ng isang pinagbabawal, no? Pinagbabawal na action or gawain at napatunayan, no? Napatunayan in a standard judicial process. Meaning to say, ang court ay nagbigay ng judgment na ang taong yan na inusig ay talagang nagkasala sa batas. 'Di ba? Ibig sabihin merong court decision ang isang taong inakusahan na siya talaga ay guilty beyond reasonable doubt. Okay? Pag sinabi naman nating criminological sense, it is a person, no? Considered criminal the moment he committed any antisocial behavior. So, pagdating naman sa usaping criminological, maituturing daw na kriminal ang tao once na ginawa niya, kinumit niya yung behavior na maituturing nating antisocial. Okay? O hindi tanggap ng society. Meaning to say, papasok na rin siya sa krimen. Okay? Yung mga krimen, the moment na ginawa ng isang tao yan, hindi pa dumadaan sa standard judicial process, as long as nakomit niya na, maituturing na daw yan na kriminal. Criminological sense po yun. Okay? Now, ano ba pagkakaiba ng isang kriminal at isang delinquent? Ang kriminal kasi, kung gagamitin natin yung legal point of view, 'di ba? Yaan po ay nagkamali sa batas at napatunayan. Okay? Meron pong judicial process. While pag sinabi mo naman delinquent, it is a person who merely committed an act not in conformity with the norms of society. Ito yung mga tao na gumagawa ng mga action, ng mga bagay na hindi tanggap ng lipunan. Okay? Ibig sabihin, hindi siya nakaka-conform, hindi siya nakakasunod kung ano yung accepted ng lipunan. So, maaaring ang mga delinquent act, yan po yung pag-inom-inom ng alak. 'Di ba? So, wala namang krimen ang pag-inom ng alak, 'di ba? Pero, kung ikaw ay lasinggero, 'di ba? Maituturing yan na isang delinquent act. Delinquente. 'Di ba? Now, itong delinquent na to na salita or yung delinquency, usually ginagamit natin yan, rene-relate natin sa mga bata, kabataan, sa mga juvenile. Pag narinig niyo yung salitang juvenile, no? Pag sinabing juvenile, bata yon. Kaya nga may pag-aaral na tayong juvenile delinquency. 'Di ba? Most delinquents are committed by juveniles kasi nga dahil bata pa sila, usually kino-consider yan as juvenile, as delinquency. Ano ba yung mga action na yan? For example, pagmumura, 'di ba? Cutting classes, yung mga yan, ano? So delinquent actions yan, pagsagot sa magulang, no?
Pero sabi nga natin, hindi pa siya maituturing na krimen, no? Kaya yung mga tao na gumagawa niya ng delinquency, ang tawag diyan ay delinquent. Okay? So para maliwanag criminal, tao na nakalabag sa batas, delinquent, tao na nakalabag sa norms ng isang society. So kapag nakagawa ka ng crime, criminal. Pag nakagawa ka ng delinquency, delinquent ang tawag sa iyo. Okay? Now, ano yung mga types of criminal? So meron tayong according sa etiology, type of offender, basis ng activities at mental attitude. Unahin natin yung tinatawag na acute criminals. Sino po ba yung mga acute criminals na yan? So when we say acute criminals, person who violate criminal law because of impulse of the moment. 'Di ba? Impulse of the moment, ibig sabihin, strong emotion. Kaya niya nagawa yung krimen, maaaring sobrang galit, sobrang selos, 'di ba? Kaya niya nagawa yung isang krimen. Kaya tinatawag siyang acute criminals. So tatandaan niyo emotion because nakagawa siya ng krimen because of the impulse of the moment. Strong emotion ang nagtulak sa kanya para makagawa ng krimen. Okay, pangalawa, yung tinatawag nating chronic. Yung mga chronic, ito po yung deliberate thinkers. Ibig sabihin na pag-isipan niya. Inisip niya, no, merong pagpaplano para magawa ang isang krimen. So 'di ba magkaiba 'yon, yung isa na baka nabigla sa galit, ito naman chronic, pinagplanuhan. Ibig sabihin, no, kumbaga napag-isipan niya bago siya gumawa o mag-decide kung gagawin ang krimen. So meron tayong kinds of chronic criminal, yung tinatawag nating neurotic, ano? So yung neurotic, ito po yung meron tinatawag na kleptomania, no? Example, a person whose action arises from intrapsychic conflict between social and antisocial components of personality. Kumbaga, although alam niya na mali, 'di ba? Na siguro naman naririnig niyo na yung kleptomania, no? Kasi pag sabi kleptomania, yan yung nag-enjoy sila na kumuha ng gamit na hindi sa kanila, pero wala namang ganong valuable amount yun. Ibig sabihin, hindi sila nagnanakaw para sa pera para kumita ng pera. Nagnanakaw tong mga to because of what? Because of enjoyment, because of pleasure. Kaya tinatawag na mania. 'Di ba? O pyromania, 'di ba? Pag pyromania, nanununog naman 'yun. Nakita mo pumapalakpak pa kasi nga masaya, nag-enjoy siya kapag ginagawa niya yung mga bagay na matuturing natin na yung iba ay krimen tulad nga nitong kleptomania. Okay? Neurotic yun. Bakit? Alam niya yun eh. Alam niyang mali yung ginagawa niya pero still, no, ginagawa niya pa rin. Di ba? O, ano pa? Normal criminals. Okay. So, pag sinabing normal criminals, so normal talaga siya. 'Di ba? Normal individual siya. Normal siyang mag-isip. 'Di ba? Desisyon niya talaga 'yan kung bakit niya ginawa ang krimen. Pero ina-identify niya or ini-imitate niya ang isang tao na gumawa din ng krimen. Okay? Ang tawag dun sa tao na pinagayahan niya ay prototype Tandaan nyo, he identified himself with criminal prototype. Pag sinabi mo criminal prototype, this is the model or example to other individuals. Di ba? To other individuals. Tignan nyo yung mga gang na yan, 'di ba? For example, termite gang. Yung termite gang ba yan ay interconnected ba with each other, 'di ba? Hindi naman akyat bahay gang. Pinapangalanan lang sila based sa modus operandi nila. Ngayon nakikita ng tao, 'di ba? Pwede pala ganun pala magnakaw. 'Di ba? Ganun pala magnakaw, gayahin nga natin 'yun, no? So meaning to say, itong mga criminal na to, they are just imitating others. So normal thinkers sila, but they imitate others.
pag gumawa sila ng krimen. Okay? Now, according to the type of offender behavior, meron tayong tinatawag na professional criminals. So when we say professional criminals, no, type of offender to, no, they are highly skilled and able to obtain considerable amount of money without being detected. Okay, so example yun, no, highly skilled. Government officials who commit plunders and malversation funds, they are able to escape detection or conviction because of their position and influence in the government. So, etong professional criminals na to, pag sinabing professional, highly skilled sila. Ibig sabihin, magagaling yan. Hindi nadedetect yan, no? Or hindi madaling madetect yung kanilang ginagawa because they are highly skilled. Okay? Oh, next is yung tinatawag nating organized criminals. Okay, ano ba yung tinatawag nating organized criminals? So, kanina highly skilled yung mga professionals, no? Highly skilled, yun yung tatandaan natin. Highly skilled. Pero pag organized criminals, so meron silang organization, meron silang grupo, no? These criminals has a high degree of organization to enable them to commit crimes. Okay? So ano bang ibig sabihin yan? May grupo. Di ba? For example is yung mga yakuza, yung mga mafia, no? Papasok siya dun sa organized criminal. So some, we can consider this, no, tinatawag din yan as a criminal syndicate. Yung mga tinatawag nating organized criminals na yan. So mas ano to, no, mas mahirap labanan, no, kaysa doon sa mga professionals. Bakit? Because they have an organization, no? Ibig sabihin, meron silang grupo na pwedeng lapitan nila once na sila ay magkaroon ng problema with the government, 'di ba? With the law enforcement, no? O halimbawa na lang yung mga yakuza sa Japan, 'di ba? Ang tagal-tagal na 'yan. It is an open secret that merong Japanese organization na yakuza in Japan, but anong nangyayari? Natatanggal ba nila? 'Di ba hindi naman? 'Di ba? Pero alam nila na merong existing ganun, no? Also drug cartels in South American countries, no? Territories. Like for example, sa Colombia, sa Mexico, meron yan eh. Meron naman talaga drug cartel. It is an open secret to the law enforcement but still, hirap sila na masugpo itong mga organized criminal groups or syndicates na ito, no? At pangatlo, yung mga ordinary criminal. So conventional crime lang yan. Wala silang organization, wala masyadong skill to, pero ito yung mga ordinary na ginagawa lang na krimen, pang araw-araw lang nila to, no, to provide for their living, no? Para sa pang-araw-araw lang nila, source of income, parang ganyan. Ordinary criminals lang po ang mga ito. So kapag naaresto tong mga to, wala namang kakilala, no? Hindi rin naman professional tong mga to, 'di ba? Hindi, kumbaga, kung magplano to, hindi rin naman ganun ka high-tech, kumbaga, hindi naman ganun ka advanced. So, mahuhuli, no? Yung mga yan, no? Ordinary criminals lang po yan. Okay? Next, according to the basis of activity, okay, so dito guys, no, this group of or of criminals, iba to dun sa kanina, no? Kasi baka malito kayo, sir, may professional criminals din to. Pero iba naman yung description niya according to the basis of activity yan, no? Dito kasi sa ano na to, sa group of criminals na to, pag sinabi mong professional criminals, kaya sila gumagawa ng krimen because it is their profession. So magkaiba yon doon sa professional criminals sa kanina. Ang professional criminals dito, they commit crime to earn their living through criminal activities. Ibig sabihin, source of income nila ang paggawa ng krimen. Maaaring sila yung mga hitman, sila yung mga scammer, 'di ba? Kasi yan ang kanilang trabaho.
Okay? Pero pag sinabi mong accidental, unanticipated yan. Okay? Ang accidental, it is the result of unanticipated circumstances. Hindi naman sinadya, hindi plinano, pero nakagawa ng krimen. Okay? Pangatlo is yung habitual. So pag sinabing habitual, repeated offender to. Bakit nila inuulit? Maaaring lack of self-control, maaaring deficiency of intelligence dahil hindi nila naintindihan masyado yung nangyayari, inuulit-ulit nila. At lack of self-control, patulad ng kleptomania kanina, habitual criminals pong maituturing yan kasi nga hindi nila kayang kontrolin ang kanilang sarili. 'Di ba? Habit na nila 'yon, 'di ba? Habit ang paggawa ng krimen. At situational criminal, pag sinabing situational criminal, hindi naman talaga ito, itong mga criminals na to, hindi naman talaga sila nagplano na gumawa ng krimen, no? Hindi rin naman habit, hindi rin naman nila kinabubuhay ang krimen. Actually, they are persons na nagfa-follow naman, no, sa law, but in some point of time nagkakaroon sila ng problema sa legal authorities, no? Because they commit crime like robbery, larceny, which are intermixed with legitimate economic activities. For example, guys, sa mga situation, napasok lang sila sa ganong sitwasyon, kaya sila nakagawa ng krimen. Ano magandang halimbawa dyan? For example, nagninegosyo ka, no? Kaya lang, kailangan kasi napakadaming ano niyan certification, ng clearances, ng permit. O ngayon hindi ka nakakasunod, hindi kaya nakaka-violate ka, 'di ba? Nakaka-violate ka sa BIR, may tax law tayo 'di ba? O kung may mga city ordinances diyan, hindi ka kumukuha ng permit, no? Pwedeng mapasara yung negosyo mo. So, because of that certain situation, nakaka-violate ka ng batas. Okay? Yan yung mga situational criminals. According to the basis of mental attitude, dalawa, active aggressive and passive inadequate. Pag sinabing active aggressive, those who commit crime in an impulsive manner. Ibig sabihin, emotional criminals ito. Bakit? Because of passion, because of revenge, aggressive yung kanilang ginagawa. For example, sa galit mo, nanuntok ka, nanaksa ka, active aggressive yan. Pero pag sinabi mong passive inadequate, 'di ba? Ibig sabihin, gumagawa ka ng krimen dahil napupush ka because of inducement, reward or promise without considering its consequence. Passive inadequate yan. No? Criminal. Ano ba yung mga yan? Yung gumagawa ng krimen dahil may kapalit. Di ba? May reward. May promise. No? Ano pa? Socialized delinquent. Okay. So itong mga taong to, ito yung mga educated, respectable members of the society who may turn criminal on account of the situation they are involved. Okay? So ito, mga maayos na tao to, pero still nakakagawa sila ng krimen because of a certain situation na nangyayari sa kanila. Socialized delinquents yang mga yan. Okay? Now, punta tayo sa victimology. Ayan. So, tapos na tayo sa uri ng mga criminals. Di ba? Punta naman tayo sa victimology. Ano po ba ang victimology? Pag-aaral yan. No? Sabi nga, pag-aaral ng mga biktima. Sabi ng United Nations, ang victimology, victims as persons who individually or collectively suffered harm. Okay? Ang mga biktima daw, sabi ng UN, no? Ito daw yung mga tao, o kahit tao, isa lang, no? Na nakaranas ng harm or suffering. 'Di ba? Physical man 'yan, mental, emotional, economic, no? Tinatawag po 'yan na biktima. Okay? Lalo na yung mga tinatawag nating crime victims.
mga biktima ng krimen. Actually, yan talaga yung focus ng pag-aaral natin, 'di ba, sa criminology, yung mga crime victims, 'di ba? Maaaring biktima ka ng pambubugbog, pagnanakaw, 'di ba? Panloloko, scam, 'di ba? Yun iba't ibang biktima no? Okay. So, ano po ba ang victimology? Victimology is the study of victims of crime and especially of the reasons. Ayan, dahilan, no? Reasons why some people are more prone to be victims. May mga tao na mas madalas kasi maging biktima kaysa sa iba. Paano nangyayari yun, sir? Kasi meron silang mga attributes eh. Merong characteristics yung mga yan na wala sa iba, no? Na pag nakita yon o ginagawa nila yon, mas mataas ang tendency na maging biktima sila. Okay? Now, ano po ba ang tinatawag natin na victim? Pag sinabi mong victim, the identifiable person who has been harmed individually and directly by the perpetrator. Okay? Kung sino yung nasaktan, kung sino yung namatay, 'di ba? Nasiraan, nasunugan, yan po yung mga biktima. Okay? Now, sa pag-aaral natin, meron pong dalawang tao, no? Si Benjamin Mendelssohn at si Hans von Hentig, no? Although sa board exam kasi hindi naman na masyadong nagko-concentrate sa mga personalities, ano? Hindi na ganun ang approach unlike before. Pero itong mga topic na to tinatawag nating good to know, at least alam natin, no? Yung pinanggalingan ng pag-aaral. Si Benjamin Mendelssohn, siya yung gumawa ng salitang victimology. Kaya siya tinawag na Father of Victimology. Okay? Pero si Hans von Hentig naman, ang contribution niya, siya yung nag-develop ng concept ng victim blaming. Alam nyo ba kung ano yung victim blaming, guys? Victim blaming, yan yung ikaw na nga biktima. Anong nangyari? Nasisi ka pa. Napakamalas mo naman. Di ba? Oh, halimbawa, nag-report ka sa police station, no? Sir, tulungan niyo po ako. Oh, ano nangyari sa'yo, boy? Binugbog po ako eh. Saan nangyari yan? Dito po sa ganitong lugar. Naku, ba't ka kasi pumupunta doon? Alanganing oras pa o gabing-gabi na. Siguro nag-inuman kayo doon eh, no? So, parang ang nangyari diyan, ako na nga sir ang nabugbog eh, 'di ba? Ako na nga yung nagka-black eye eh. Ako na nga yung sugatan sir. Ako na yung nanakawan eh. Pero ako pa yung nasisi. Yun yung example na tinatawag nating victim blaming. Okay? So si Hans von Hentig ang nag-develop ng concept na yon, na nagkakaroon kasi ng ganyan at ang tawag dyan, tatawagin natin yan as victim blaming. Okay? Now, general considerations. Ngayon, para mas mapag-aralan natin yung victim or yung nature of victimization, ayan, kailangan makita natin what is the relationship ng victim and offender. Isa sa points to consider kasi yan eh, no? For example, women seem much more likely than men to be victimized by acquaintances. Mas madalas daw ang babae maging biktima ng kanilang mga kakilala. Based sa pag-aaral yan ha, based sa pag-aaral ng victimology. A majority of female assault victims know their assailants kadalasan. 'Di ba? Kadalasan ang kababaihan nagiging biktima sila ng kakilala pa nila. 'Di ba? For example, sa inuman, o ako, ayan. O, dahil nagtiwala ka, kaibigan mo, barkada mo, classmate mo eh, 'di ba? Ka-OJT mo pa eh. 'Di ba? Parehas kayo ng pinag-OJT-han. So, syempre, tiwala ka sa kanila. Pero still, nung nalasing, no? Nagkaroon ng untoward incident, 'di ba? Na na-abuse ka pa, 'di ba? So, isa sa
Kino-consider yan sa pag-aaral, yung relationship ng biktima and the offender. For example, yung stepfather, 'di ba, sa kanyang anak, 'di ba? Merong relationship eh, 'di ba? So yung biktima minsan akala natin kakilala natin yung tao, safe tayo. Yung pala mali, no? Mali. Mas doon pala kailangan mag-iingat din tayo, hindi din tayo papasiguro, no? Okay. Ano pa? Victim patterns. Meron din pong pattern yan. No? Sa gender, sa age, sa status, income, victim-offender relationship, and ecology are some factors that affect victimization. For example na lang, doon sa tinitirhan natin. 'Di ba? Doon sa lugar na kung saan tayo nakatira o tumutuloy. Isa sa factor 'yan eh. Isa sa tinitignan na pattern eh. Ba't ba laging madaming nangyayaring krimen sa lugar na 'yun? 'Di ba? Oh. So, yung ano pa, yung marital status, sino bang madalas na mas nagagawa ng krimen diyan? 'Di ba? May mga pag-aaral na yung mga single daw mas madalas na magawa ng krimen. Yung kayo ba'y naniniwala doon kaysa sa married? Bakit? Ang married uwi agad eh. 'Di ba? Umuwi agad sila kasi nga may pamilya, may anak. After trabaho, uwi na. Wala nang social life, no? Pero yung mga single, yan, naghahanap pa yan eh, di ba? So, lagi pa yang nasa mga club, laging nasa inuman, laging nasa labas. And yung paglabas nilang yon, mas mataas yung chance, yung risk, no? Ng pagkakaroon ng victimization. Pwede sila maging biktima. So, ayun ay base sa mga pag-aaral. Kapag binasa niyo yung mga libro, nag-search kayo, yun yung mga examples na tinitignan natin dito sa victim patterns. Also, income. Di ba? Yung income daw, isa sa pattern yan ng victimization. Di ba? Yung relationship, yung sinabi ko kanina, no? So, yung mga yan ay pattern na kino-consider sa pag-aaral ng victimology. Okay. Ayun, gender. May paliwanag pala tayo, no? Males are more likely to be victim of robbery and assault. So, kung sa lalaki, no? Females ay sexual assault. Ayun naman. So, kapag mga physical, binubugbog yan sa mga lalaki yan. Sa inuman nagkakainitan di ba? Mali, nagalit yung kabilang table, no? Ba't ang sama mo makatingin? Hindi niya alam, banlag ka, di ba? Nagalit sa'yo. So, dito, kadalasan lalaki, biktima of robbery and assault di ba? Oh. Pag sinabing female naman, kadalasan daw ay victim ng sexual assault naman to. Sexual assault. Yun yung mga bigla kang mamanyakin, no? Parang ganyan, yung salitang mamanyakin, yan. Females ang kadalasan. 'Di ba? Bira naman sa males ang minamanyak. 'Di ba? Kasi mabubugbog mo pa, 'di ba? Kadalasan female. Kaya nga yung mga sit-sit 'di ba, yung mga catcalling, bawal na yan ngayon sa females 'yun. 'Di ba? Sa male, wala naman atang kinakatcall na lalaki, no? Birang-bira, birang-bira, no? Kadalasan sa babae. So yung sexual assault sa babae daw 'yan. Males, kadalasan violent crime yan. At stranger, kadalasan. Ang female naman, yung kilala pa nila. Ayun, no, husband, boyfriend, relatives, yan pa kadalasan na nagkakaroon ng victimization sila. Okay? Next age. Okay. Young people face a much greater victimization than older persons. Tignan nyo, mas bata daw. Mas bata, mas greater ang risk para maging biktima. Adolescent often stay out late at night. Ayan, yung mga kabataan. O, paggabi, parang mga ano yan, tanod. Kung kailang gabi, di ba? Tsaka nasa labas. Go to public places and hang out when crime is most likely to occur. Yung age, no? Social status. Poor are the most likely to become victims. Bakit kaya sa tingin nyo? Bakit yung mahirap, sila yung mas mataas yung risk para maging biktima? Kasi sila yung nakatira sa mga areas na crime prone
'di ba? Yung bahay nila walang mga equipment na pwedeng makadetect ng crime, 'di ba? Kung for example, CCTV, 'di ba? Hindi maayos yung construction ng gate, 'di ba? Mababa yung wall, yung fence. So, dito po, isa din sa tinitake in consideration yan, no? Yang social status. Ang marital status, ayun, sabi ko nga, married people and widows have much lower victimization rate. Yung mga kasal, tsaka yung mga balo, widow yan, mga namatay ang asawa niyan. Eh. So makabilang buhay, hindi so makabilang bahay So makabilang buhay mga namatay na no. So lower ang victimization kasi usually nag-interact na sila sa older people. Ayaw na nga ng maingay niyan eh, 'di ba? Ayaw, dati, ano pa yan, gustong-gusto pa niyan sa maiingay na lugar, sa mga party, papatugtog na malakas. Nung nagkaasawa na, nung nagkaedad, ayaw na ng maingay. Di ba? Ayaw ng maingay niyang mga yan. And are more likely to stay at home. Di ba? Dati, nung bata-bata ka, gusto mo lagi nasa labas. Nung medyo nagkaedad ka na, matulog na lang sa bahay. Manood na lang ako ng ano doon. Ano ba pinapanood tuwing gabi, di ba? Manonood na lang ako, relax pa ako, di ba? Unmarried or never married people are victimized more often than married people. Yung sabi ko kanina, di ba? Ito yung in-explain ko kanina, yung mga single. 'Di ba? Yan kasi nasa labas lagi kaya victim pattern po, no? Isa sa kino-consider po 'yan. Ethnicity also, no, is something to do with being a victim, 'di ba? High risk sila yung mga ethnic minorities, minsan nga nabubuli pa 'di ba? Kapag member ka ng cultural minorities or yung ethnicity, 'di ba? Yung mga Aita, Mangyan, 'di ba? Yung mga 'yan eh. So kapag syempre yung kultura nila iba sa city, 'di ba? Minsan nabubuli pa, no? Vulnerable sila eh. 'Di ba? Madali silang mauto, madali silang maloko kasi yung tiwala nila ay nandun, yung pala lolokohin lang, no? Abuse by other people. When it comes to their ancestral rights, nako, yan isa. Yung lupa, 'di ba? Ano nila yan eh, land eh. 'Di ba? Diyan sila lumaki. Ngayon, pumasok na yung mga kapitalista, 'di ba? Pumasok na yung mga land grabbers, 'di ba? Amin 'to. Amin 'yan. O kaya naman bibilin napakamura. 'Di ba? Kung diyan sa San Jose, yung DR sa papuntang Rizal, 'di ba? Ang daming lupa diyan eh. Ayun no. Kumbaga, nabibili ng pabarat. Ayan. So, nagiging victim tong mga to, no? Okay, characteristic that may increase potential for victimization. Ayan, may characteristic din daw to, no? Para maging biktima ka. Ayan. Mataas ang tendency kapag ganito daw. For example, target vulnerability. Ano ba 'yon? Victims' physical weakness or psychological distress renders them incapable of resisting or deterring crime and makes them easy target. 'Di ba? For example, I am a criminal na planning to commit robbery. So naghahanap ako, no? Nagche-check ako sino kaya pwedeng nakawan, sino kaya pwedeng i-rob dito sa mga dumadaan na to. So syempre pipiliin ko yung mukhang hindi papalag, 'di ba? Yung mukhang mas mahina kaysa sa akin, no? Kaya kung sa itsura mo pa lang mukha kang mahina, 'di ba? O kaya naman may psychological distress ka, 'di ba? Yan ang kadalasang nagagawa ng krimen yung mga may problema, ganyan. Siyempre, pag may problema, halimbawa, nag-break si boyfriend at girlfriend, 'di ba? Nag-break si boyfriend at girlfriend. Ikaw naman, tatawagin kitang Mr. Comfort, Si Mr. Comfort yung laging to the rescue.
'Di ba? Bakit kayo nag-break ganyan? O sige, inom tayo. Ayun. Eh syempre, in distress yan eh. Umiiyak-iyak pa yan. Ikaw naman, tinake mo yan as an advantage. 'Di ba? O yun. 'Di ba? Linasing mo. O hanggang ginawan mo na ng hindi maganda. So target vulnerability, weakness and distress can be an opportunity for criminals para gawan ka ng krimen. Okay? Target gratifiability. So what is this naman? So some victims have some quality. May quality sila, may possession or skill sila na ang offender gustong makuha. 'Di ba? Gusto nilang makuha 'yan eh. For example, meron kang cellphone na maganda, 'di ba? iPhone, 'di ba? O kaya magaling ka sa isang bagay, no? Gusto ka nilang gamitin eh, 'di ba? O halimbawa, magaling ka sa computer. O magaling ka pala sa computer. They will try to manipulate you para sumama sa kanila, para gumawa ng krimen. 'Di ba? Meron kang quality para maging biktima naman. O for example, very very ano ka sa trabaho, no, very bossy. Very bossy ka, naiirita na yung mga katrabaho mo sa iyo, kaya ka nasaktan, nabugbog, no? So, you become a victim because you have a quality that makes you a victim. You have something, like for example nga cellphone, na gusto nila, that's why you become a victim. 'Di ba? Meron kang skill tulad nga ng hacking na gusto nilang magamit 'yun. Kaya kinonvince ka nila, they manipulate you to become part of their organization. So gratifiability ang tawag. Next is target antagonism. So when we say target antagonism, characteristic increase risk because they arouse anger, jealousy, or destructive impulses in potential offenders. Kumbaga, nai-increase yung risk dahil sa galit, sa selos, di ba? Bakit yan ang na-promote, sir? Kakabago-bago lang yan, ah. Ako, isang taon na ako dito, hindi pa ako napopromote, ah. Di ba? Eh yun. Ang tingin ng ibang tao sa iyo, kontrabida ka. Antagonism eh, 'di ba? Ano ba antagonist? Kontrabida 'yan eh. Ang bida protagonist, 'di ba? So pag sinabing antagonism, they look at you as a kompetensya, 'di ba? Competitor ka eh. O jealousy, 'di ba? Galit, nagagalit sa iyo, 'di ba? Antagonism 'yan. Ito ang ano eh, salo to sa trabaho eh, target antagonism. 'Di ba? Buwisit ka, masyado kang bossy ah. Binasag mo yung salamin ng sasakyan niya, no? Oh, so naging biktima siya, 'di ba? Okay. Next is types of victims. Unang type of victim naman guys is yung tinatawag nating depressive type. Ayan. Ano po ba yung depressive type? So these are easy targets of crime since they are careless and less unsuspecting. Depressive type, easy target to kasi nga pabayain, nagte-text ka lalabas mo yung cellphone mo, sakali, hindi ka naman taga doon. 'Di ba? Pwede kang ma-snatch yan eh. 'Di ba? Kaya nga pag pupunta ka, yung tinatawag nga natin guys, self-awareness eh. Dapat aware tayo sa pupuntahan natin eh. Mamimili ka 'di ba? Mamimili ka sa Divisoria nakapormang ano ko 'di ba? Nakapormang pang BGC ka 'Di ba? Nagyabang ka sa forma mo 'Di ba? Anong pwedeng mangyari? Hindi ka pinipigilan sa gusto mong isuot, gusto mong forma. Ang problema kasi diyan, dapat aware ka doon sa pupuntahan mo. If high risk yan high risk, mag-ingat ka. 'Di ba? You can become easy target. Mayaman to. Formang ano formang mayaman Sige, ito magiging biktima natin. Ikaw, unsuspecting ka 'Di ba? Bakit? Ang isip mo, bakit? Free will ko to. Ito gusto kong suotin, pormahin 'di ba? Ilalabas ko cellphone ko kung saan ko gusto, akin to. Ayun, nanakawan ka. 'Di ba?
So yung self-awareness, napakahalaga niyan. Depressive type, no? Easy target of crime. Kasi nga, careless and less unsuspecting. Next is greed type. Ito, masyado naman na, ano ba yung greed? Pag sabing greed, no? Easily duped because of the motivation for easy gain, lowers his tendency to become suspicious. Okay, ito, yung ano eh, 'di ba? Syempre gusto naman nating yumaman, 'di ba? Sino bang may ayaw yumaman, 'di ba? Gusto natin 'yon. That is our goal, yumaman. Ang problema, nabibiktima yung iba ng scam kasi nga masyado nilang nakikita yung income pero hindi sila nagiging suspicious eh. Paano halimbawa sa scam, paano kikita ng ganun? 'Di ba? Nauso yan before eh. Oh. 'Di ba? Nauso yan before yung mga ganyang scam. Pera maglalagay ka 50,000 diyan ha. Every month babalik sa yung 30%. Sabi nila ginto daw, ginto yung puhunan. Di mo nga nakikita yung ginto, ba't ka nagbigay ng pera? Pero dahil trending, ayun trending pare trending yung mga ka-batchmate mo, katrabaho mo, naglagay. Daan libo pa yung iba. Sige, bumabalik, bumabalik. Di pangalawang buwan, 60% na kasi nga 30% in 1 month, tubo pa lang yun ha. Syempre, ang titignan mo na mo dyan in the long run. 'Di ba? Ano nangyari? Nung ika 3 months, wala na, hindi mo na makita yung tao. So ano nangyari? 60% lang nung pera yung naibalik sa'yo. 'Di ba? Yung 40% dinuga ka na, nawala na. So na-scam ka. Ang tao nagiging nauuto sila because sometimes nga yung kagustuhan nating yumaman, magkapera, mas nangingibabaw yon kesa sa being suspicious. Yung mag-sure ka muna, totoo kaya to? Baka pinagbobobula lang ako nito eh, di ba? So greed type yon, no? Ano pa? Wanton, ito. They are vulnerable. Ano klase tong biktima na to? Wanton type, vulnerable sila sa stress. No? That occurs during a period of time. Kadalasan yung mga kabataan kasi nga mga madali yang mauto eh. 'Di ba yung mga bata, mga uto-uto din yung mga yan eh. 'Di ba? Yung mga juveniles na yan. Oh. Ano pa? Tormentor, ito naman the victim of attack from target of his abuse. Ito, yung bumalik no, bumalik. Ano ba yung tormentor? Being hit back by a battered woman, 'di ba? Halimbawa yung asawa mo ginugulpi mo, 'di ba? Tapos yung biglang gumante, pinukpok ka sa ulo ng bote, no? Naging biktima ka tuloy. Ngayon, nung nag-iimbestiga yung pulis, ba't ka pinukpok ng asawa mo? Doon nalaman na binubugbog mo kasi yung asawa mo. Ginantihan ka ngayon. So the victim of attack from the target of his abuse because inaabuso mo yung tao, there comes a time na napiko na siya, napuno na siya, gumanti na siya sa'yo. Tormentor type ang tawag doon. Okay? So next po ay tinatawag nating victim of crime model. Meron daw 3 stages para masabi mo no na tapos na o ito yung mga stage na dinadaanan ng isang biktima. Okay, ng krimen ha. Okay. So una is yung stage of impact and disorganization. So ano ba yung stage of impact na yan and disorganization? During and immediately following the criminal event. Ito yung tulala ka pa. Natulala ka, nangyari yun eh, di ba? Halimbawa, inisnatchan ka ng cellphone, inisnatchan ka ng wallet. During that time, ito yung stage of impact. Ninakawang ka. Disorganized ka. Ano nangyari? Sino yun? Di ba, wallet ko nawala, kinuha. Yun, stage of impact yun eh. Di ba?
Oh, at yung pagkatapos, 'di ba? Anong gagawin ko ngayon? Saan ako magsusumbong? Habulin ko ba siya? Yan yung stage na yan. Disorganized ka, hindi mo alam kung anong gagawin mo eh. 'Di ba? Hindi mo alam. Stage of disorganization yun. Disorganize yung thoughts mo, 'di ba? Hindi ka makapag-isip ng tama. Second is yung recoil. Ano yung recoil? Victim formulate yung kanyang defenses. Anong sasabihin mo? Okay na yun, at least di ako sinaksak. Okay na yun, at least buhay ako, hindi ako nasaktan. Di ba? Nawalan ka nga, buhay ka naman. Okay na rin yun. Kaysa hinabol mo, baka may baril, na baril ka pa. Di ba may mga ganyan? Stage of recoil yun. Deals with conflicting emotions of guilt minsan. Nakakaramdam sa stage of recoil, guilt, anger, acceptance, and desire for revenge. Usually, tumatagal daw yan within 3 to 8 months, no? Yan po, depende sa pangyayari, syempre, no? Binigay nung book yan na ganyan kasi base sa pag-aaral nila, may recoil yan. Di ba? Minsan, late mo na dapat pala, hindi ko na linabas yung cellphone ko. Dapat kasi, hindi na lang ako pumunta doon sa girlfriend ko eh. Sabi niya kasi walang tao sa kanila eh, di ba? Kaya pumunta ako eh. Kung di ako pumunta, malamang hindi ako nanakawan, di ba? May mga ganun eh. Recoil yun, no? And reorganization stage. So ano po yung reorganization stage? Victim puts his her life back to normal daily living. Wala tayong magagawa, pare. Nanakawan ka, life must go on. Kung nawala yung mga ID mo, kumuha ka ng bago. 'Di ba? O kung di ka makapasok ng ilang araw, kailangan tanggapin mo na, accept mo na, and go back to reality. Reorganization stage na tayo. So yan po yung victims of crime model. Okay? Next, meron din tayong different explanations or theories sa victimization. Okay? Yung mga teorya, no? Bakit ba nagkakaroon ng biktima or crime victims? Okay. Number one, yung tinatawag nating victim precipitation. Okay? Ano po ba yung victim precipitation? The victim trigger criminal acts by their provocative behavior. Minsan kasi, kaya nagiging victim ang tao kasi merong natitrigger sa kanya. Naiinggit, naaasar. Minsan aware siya, minsan hindi siya aware. Di ba? Hindi mo naman gustong ma-promote ka ng ma-promote. Napopromote ka. Ano gagawin natin? Unaware ka na meron na palang mga taong naiinggit sa'yo, naaasar sa'yo. Meron din naman, kasi ano ka kumbaga mayabang ka sa trabaho 'Di ba? Ang daming nayabangan sa iyo. Mayabang ka kasi talaga. Kaya inabangan ka sa labas, 'di ba? Binugbog ka. So, yun yung precipitation Meron kang natitrigger na mga tao because of your behavior. Either you are aware, intentional yung ganong ugali mo, or you are unaware na passive, hindi mo namang gusto yun. 'Di ba? Active and passive. Yan po yung dalawang uri ng precipitation. Pag sinabi mong active, because of your aggressive words, yung behavior mo, no? Yung gesture mo, na-offend mo pala yung iba. Active precipitation pala yun. 'Di ba? Bagong dating kang manager, bagong dating kang supervisor sa trabaho, tapos masakit ka magsalita, 'di ba? Hindi makain kahit ng aso yung sinasabi mo sa tao mo. O anong mangyari? Pwede ka talaga maging biktima pag pinagtulong-tulungan ka ng mga yan. 'Di ba? Active precipitation passive precipitation, unknowingly, di mo alam. 'Di ba? Hindi mo alam passive. Akala mo, 'di ba, yung lalaki, kunyari babae ka, no? Yung lalaki nakikipagkaibigan lang sa iyo. So ikaw naman, friendly ka rin 'Di ba? Unknowingly, so mali yung ano niya, basa niya, 'di ba? Mali yun. May ginawa siyang krimen sa iyo, 'di ba?
O akala niya kasi may gusto ka sa kanya, di ba? Victims unknowingly nagbibigay siya ng something, no, sa attacker. Dito kasi sa example natin threaten. So sa ano 'yan, sa violent crime 'yan. Pero syempre, meron din namang krimen, halimbawa rape. O passive precipitation, yun yung sinasabi ko. Yung biktima unknowingly nagbibigay ng parang tawag dito, signal, 'di ba? Sa iba na akala naman nung lalaki, pwede ko tong ano, 'di ba? Pwedeng may mangyari sa amin ito. 'Di ba? So passive 'yun, passive. Hindi mo naman talaga sinasadya, unknowingly, 'di ba? Nagbibigay ka na pala ng precipitation. Okay? Ano pa? Lifestyle. Ayan, lifestyle. Ano naman yung lifestyle? From the word lifestyle eh. Pamumuhay mo. Ibig sabihin, yung tao, high risk yung lifestyle niya. Di ba? Laging dumadayo ng inuman sa magulong lugar. Laging gabi umuwi. Lifestyle mo yun eh. Mataas ang risk maging biktima ka kasi nga, yun ang lifestyle mo. For example, ang lifestyle mo tinotropa mo yung mga source ng marijuana dun sa lugar nyo. Mga nagbebenta ng chonke dun sa lugar nyo. Hindi ka naman nagbebenta, hindi ka rin gumagamit. Tropa mo lang sila. Mataas ang chance pag nag-raid yan, kasama ka. 'Di ba? Lifestyle mo 'yun eh. 'Di ba? So delikado yung ginagawa mong pamumuhay. 'Yun ang ibig sabihin ng lifestyle theory. Okay? Ano pa? Deviant place. Ayan, deviant. Ano naman po yung deviant place? Ha? Pag sinabing deviant place, people who live in deviant place are in high risk for crime. So dito, yung lifestyle kasi pamumuhay. Ang deviant place, lugar kung saan ka nakatira. Yun yung deviant place, no? Lugar kung saan ka nag-i-stay o nakatira. Kung nakatira ka sa isang magulong lugar, 'di ba? High risk din na magawan ka ng krimen, 'di ba? Kasi hindi ka naman araw-araw na sa bahay nyo. May panahon na walang tao sa bahay nyo. High risk yung lugar nyo. 'Di ba? Pwede din naman na dahil nakatira ka doon kahit na nandun ka na sa lugar, may mangyari pang krimen, pwede ka pang madamay. Deviant place po ang tawag doon. At routine activity. So when we say routine activity, no, yung behavior mo, routinary activity can influence criminal opportunity. Kung yung activity mo routinary, hindi nagbabago, 'di ba? For example, ikaw ay call center agent, BPO ka sa BPO industry, alam naman natin gabi 'yan. Gabi ang pasok niyang mga 'yan. Syempre, routinary mo, routine 'di ba? Hindi high risk yun ha, kasi ang high risk lifestyle, pamumuhay mo yun ha. High risk, malapit sa krimen. Ito, routine activity, ibig sabihin, paulit-ulit, routinary mo yun doon ka dumadaan. 'Di ba? Mataas ang tendency na magawang ka ng krimen. Yung victim behavior, pasok din dyan. Routine mo kasi yan no? Can influence criminal opportunity. Halimbawa, routine activity mo pagbibili ka na sa bakery, sa tindahan, hindi mo pinapatay yung motor mo. Naka-on lang. Kumpiyansa ang sagot mo lagi, hindi mo taga dito ko eh. Iniiwan mo yung susi ng motor mo. Kasi nga, ang ano mo dyan, taga dito ka lang. Hindi mo alam, ano pala, may nagmamanman na sa'yo. Because of your behavior, because of your activity, it can influence yung opportunity na bibigyan mo silang pagkakataon na gumawa ng krimen. Okay? And the last topic, no? Ang last topic po natin ay yung tinatawag nating schools of thought in criminology. Okay? So ito po, pag narinig niyo yung schools of thought, school, yung mga classical school, yung neoclassical, positivist school, hindi siya literally meaning eskwelahan. Pag sinabing school kasi, group of ideas yan eh. Okay? Group of ideas, group of beliefs.
Mga paniniwala, pag nagsama-sama yan, yun yung schools of thought. 'Di ba? Grupo kayo ng tao, nagsama-sama. O, ito paniniwala natin, pro-life tayo. Ayun, school yun. School of thought yun, thinking. O, ito paniniwala natin, ayaw natin ng death penalty, Yun. Schools of thought yun. Na, kung naiintindihan natin, no? So, sa criminology, cluster siya into schools. Merong tatlong major, no, schools in criminology sa pag-aaral natin. Noon pa to, no? Actually, no? Yan, ito yung mga sinaunang beliefs or ideas in crime study. Okay? Ano ba yung unang-una, no? Oh. So ito, hindi pa siya matuturing na school. 'Di ba? Hindi pa siya, kasi nga ang paniniwala pa lang nito ay ang crime daw ay nagsisimula because merong someone na tawag dito, nagsusulsul sa'yo para gumawa ng krimen. Demonyo pala yun, no? O demonology or demonological theory. Ito yung pinakaunang explanation ng criminality, no? Pero hindi pa siya, sabi ko nga, hindi pa ito makonsider na school, Only a theory. 'Di ba? People who violated social norms or religious practices were believed to be witches or possessed by demons, 'di ba? So, ayan po yan, no? Demonology ang tawag po diyan. So, yan yung pinakauna. Ba't kaya gumawa ng krimen yan? Kasi demonyo ang ano diyan. Because of demon, because of evil spirits. No? Kaya nga may parusa noon na atonement, di ba? Na parang para pagsisihan mo yung ginawa mo, magdasal ka, papahirapan mo sarili mo, di ba? O yung sanctuary, di ba? May ganyang mga terms, di ba? Na kailangan nandito ka lang, magdadasal ka lang para ano ka, kumbaga patawarin ka ng Diyos, no? Yung mga ganyan, no? Demonology po, no? Yung unang belief. Okay? Next is yung divine will. Ano naman to? God wants to punish the sinful and protect the innocent. Yun yung pangalawang paniniwala, no? Yung divine will. Kagustuhan ng Diyos na parusahan yung tao dahil makasalanan, no? Yan yung mga paniniwala noon, ano? Ayun, no? Right of sanctuary yan. Dito pala yan sa divine will. Person who commit crime seek refuge in temple, ask for forgiveness. Actually, magkarugtong to, divine will tsaka demonology. Yung demonology, nakapokus nga lang yan sa explanation bakit na nakagawa ng krimen ng tao, which is either na-possess ka ng demon or spirit. Ang divine will naman, ang pinaka point of view niya, kailangan parusahan ka. God wants to punish the sinful. Yun yung paniniwala ng divine will, no? At para mapatawad ka, ayan, no, meron tinatawag na right of sanctuary na practice noon, kung saan magdadasal ka sa mga templo. Okay? Ito, the classical school. Ito na po, yung sinasabi ko nga, no? Nagkaroon na po ng mga grupo. Ito na. May mga beliefs or ideas na umusbong, 'di ba? Oh, na nag-explain na parang hindi maayos yung pinoses ng evil spirit, Parang hindi naman, more on religious yun, Pero meron na ngayong mga umusbong as time goes on na mga explanation. Ayan nga po yung mga schools. Classical School of Criminology. Okay? Ang pinaka-prominent dito si Beccaria and si Bentham. Okay? Yun na po ba to? Si Cesar Beccaria kasi, si father of Classical School of Criminology. Tatandaan natin yan, Although sabi ko nga, hindi na siya mahalaga if we will read or prepare ourselves for the board. Pero still, it is good to know, Kailangan alam natin kung sino si Beccaria, di ba? Oh. Si Cesar Beccaria is the father of the classical school. Yung beliefs na yan,
Yung group of beliefs na yan, si Beccarian. Jeremy Bentham, on the other hand, created the Philosophy Calculus, which is, yan nga yung human calculators eh. Ibig sabihin, kinakalculate ng tao if makikinabang siya dun sa gagawin niya, yung pleasure and pain, no? Kumbaga, if the pleasure outweighs the pain, the person will do the crime. 'Di ba? Mas mataas ang pleasure kaysa sa pain. Eh. Hayaan mo na kung mahuli ako, at least, 'di ba? May ganun tayo eh. Oh, hedonism, hedonistic. Human beings were believed to be hedonistic, 'di ba? So sabi dito sa classical, ang tao daw, ang mga human beings, ang paniniwala niyan, hedonistic daw ang tao. 'Di ba? Hedonist, acting in terms of self-interest. Kapag makikinabang ka, gagawin mo. Pag hindi, di mo gagawin. Di ba? Ba't ko gagawin yan? Papagod lang ako. Di ba? Gagawin ko yan. Halimbawa, sa pagre-review para sa board exam, sa pagre-review para sa major exams nyo, for example, prelim. Di ba? Ba't ko gagawing mag-review? 'Di ba? Kailangan mong mag-review kasi pag di ka nag-review, babagsak ka. Pwede hindi ka graduate, 'di ba? Pwedeng bumagsak ka sa board pag di ka nag-aral. 'Di ba? So, hedonistic or hedonism, yun, no? Acting in terms of self-interest. Major principles, human beings are fundamentally rational. So, yan. Ang mga tao ay rational thinkers. Ano ba ibig sabihin nun? They understand what they are doing and they know what is right and what is wrong. 'Di ba? Kung ano yung action na ginawa niya, it is a result of free will. It is their choice. Okay? Ano pa? Pain and pleasure are two central determinants of human behavior. Like what I said earlier. Gagawin mo ang isang bagay, legal man yan o illegal, if it outweighs the punishment. If the pleasure outweighs the pain or the punishment, if caught, di ba? Gagawin mo yun. Kasi mas makikinabang ka eh. Punishment, unnecessary evil. Kailangan, if you committed a crime, may kaparusahan pa. It is sometimes required to deter law violators. Di ba sa deterrence natin, meron tayong general and specific deterrence. Bakit kailangan ng punishment? To serve as an example to others who would also violate the law. Yan po yung major principles ng classical school. Okay? Arguments. Ano ba yung argument about classical school? Yung iba, syempre, group of beliefs. Syempre, may mga taong kumukontra din dyan. Sabi na iba, unfair to. Bakit? Hindi naman kami robot eh. Hindi sa lahat ng pagkakataon ay free will o choice ng taong gumawa ng crime. Sometimes may mga bagay na nagtutulak sa kanya para gumawa ng krimen. So, yun yung unfair, 'di ba? Kasi dapat hindi mo daw dapat tinitignan kung sa ano ang ginawa. Titignan mo daw yung gumawa, the actor, not the act. Pero kasi sa classical kasi, the act, not the actor, ang tinitignan eh. Halimbawa, pumatay ka. Halimbawa, pumatay ka. Ang titignan doon, yung punishment mo sa pagpatay, hindi yung, sino ba gumawa ng pagpatay? Ano ang dahilan ba't niya pinatay? Hindi yun. Ang titignan niyan, ano kaso niyan? Pumatay po. Anong parusa diyan? 'Di ba? Punishment eh. Habang buhay pagkakakulong po, death penalty po. Para sa iba unfair 'yon kasi nga meron daw reason kung bakit nagawa ng tao, hindi daw robot ang tao. Okay? Pangalawang argument, unjust, hindi daw patas. Parehas lang ang parusa sa first time offender and recidivist. Di ba dapat mas mabigat ang parusa pag second time offender? Parehas lang eh. Unjust, hindi daw patas, no?
Ano pa? The nature and definition of punishment is not individualized. Ayun. Di ba sa rehabilitation nga natin, kapag nakulong ang tao, meron tayo tinatawag na individualized treatment program. 'Di ba? O, kapag ikukulong ka sa Bucor, titignan mo na diyan, no, sa RDC, 'di ba? Ano ba 'to? Kaklasify ka namin, ha, para kasi ginagawa 'yan para magkakaroon ng reformation, may rehabilitation. Pero sa classical wala. Nature and definition of punishment is not individualized. Basta kapag ikaw nagnakaw, for example lang, ha, pag nagnakaw, puputulin ang kamay. Pag nagsinungaling, puputulin ang dila. Example lang po yun. Hindi ko sinabing ganun ng parusa. Ibig sabihin, hindi ini-individualize ang parusa. Hindi tinitignan kung bakit niya ginawa. Ano ang reason ba't niya ginawa. Ang tinitignan dito, yung ginawa niya. Yung krimen na ginawa niya. So kung ikaw ay pumatay, kung sino ka pa, kasi hodang ikaw ay matanda, bata, baliw, basta pumatay ka, isa lang ang parusa. Naintindihan nyo? Yun yung classical. Okay? It considers only the injury cause, not the mental condition. Yun sinasabi ko, paano sir pag baliw? Baliw nga yan eh. Hindi. Ano parusa dyan? O, ganito po parusa dyan. O, ganun din ang parusa mo. Baliw ka man. Di ba? Okay. Hedonism, ito po yung mga beliefs under the classical. Yung sabi nga natin na pleasure and avoid pain. Ay, hedonism po yun, no? Ano pa? Utilitarianism, also called greatest happiness principle or the principle of utility. Itong greatest happiness principle, ito yung paniniwala guys na ano eh. Ah, kung ano ang mabuti sa mas nakararami, yun dapat ang gawin. 'Di ba sa ano, kapag nagdi-decide tayo, 'di ba? Tinatanong natin, 'di ba, yung mga tao sa paligid natin. Okay ba sa inyo 'to? Ganito gagawin natin. Pag mas maraming nagsasabi, "Oh, sige, yung gawin natin." Yun dapat ang gagawin eh, 'di ba? Yun ang decision. So, yung utilitarianism or the principle of utility, ganun yun. 'Di ba? Parang sa batas. 'Di ba? Kapag approve sa mas nakararami yan, eh dapat yan ang ipasa. Kasi kung alimbawa, tignan niyo yung doble plaka law, 'di ba? O nagkaroon lang ng TRO yan sa Supreme Court pero naipasang batas na yan. Bakit? Bakit hinarang? Kasi nga ang daming ano eh, ang daming mga issues eh. Una, wala pa nga plaka yung likod. Gusto nyo pa may harap na plaka. Pangalawa, yung mga motor natin dito, hindi naman naka-design yan para magkaroon ng plaka sa harap. Pangatlo, dagdag gastos na naman, pahirap na naman sa tao. So yung mga ganyan, no, dapat daw kapag gumagawa ng batas, dapat yung consensus, 'di ba? Consensus ng nakararami. Dapat approve yan ng mas nakararami. 'Di ba? What is right is the one that would cause the greatest good, ayun, for the greatest number of people. And Felicipi calculus, person calculates pleasure and pain. Yun yung sinasabi ko, ang tao daw ay parang calculator. Kinakalculate niya kung yung pleasure na gagawin niya ay mas matimbang kaysa dun sa magiging parusa. Okay? Three essential elements in decision making to commit or not to commit crime. Anong type of crime ang gagamitin natin? Time and place of crime and the target. 'Di ba? Yan yung tinitignan mo eh, 'di ba? Kung gagawa ka ng krimen, anong krimen? Anong oras o lugar at sino ang target? 'Di ba? Sa pag-aaral ng classical, tinitignan 'yan. So meron tayong offense and offender specific. Ano ibig sabihin niyan? When we say offense is specific, offenders will react selectively to the characteristics of a particular offense. So anong kaiba niyan sa offender specific? Means that criminals do not simply engage in random act of anti-social behavior. So ganun daw yung ginagawa ng mga kriminal. Okay? Ang sa offense, tinitignan niya kung ano yung characteristic ng particular offense.
Ano ba ibig sabihin nun? Ha? Okay. So pag sinabi mong offense specific, okay? Pag sinabi mong offense specific, yung offender, no, chine-check niya muna kung ano yung offense na gagawin niya. Magdi-decide muna siya kung ano yung kanyang i-commit na krimen. Offense specific yon. Ano? For example, bago ka kumbaga magplano, no, titignan mo na ano ba ang gagawin kong krimen, 'di ba? Ano ba ang pwede kong gawing krimen para yumaman? For example, ano kayang gagawin kong krimen para yumaman? Offense specific 'yon. Kasi yung krimen ang i-decide mo muna, no? Pero pag sinabi mong offender specific, yung mismong tao na gagawa ng krimen, 'di ba? Oh, para means that criminals do not simply engage in random act kasi nga may planning muna yan eh, 'di ba? Check nyo muna kung ano ba ang kailangan para makagawa ako ng krimen. Ibig sabihin personal to offender, 'di ba? Tandaan na, offense specific, pag sinabi offense specific, yung particular crime, anong gagawing krimen. Yung offender specific, yung offender mismo, i-check niya muna kung kaya niya ba, anong skills ang kailangan para magawa yung isang krimen. Okay? Next is, ano to? Modern outgrowths of classical school. Modern outgrowths, ano naman yun? Tignan natin. Just dessert. Okay. Ito, mga makabago na to na paniniwala eh. No? Ano yung just dessert? Offender deserve punishment they receive at the hands of the law. Di ba? For example, yung gumawa ng krimen, yung pumatay dun sa Prime Minister ba ng Japan. Di ba? Nagkaroon ng ganyan eh. Now, parang kagabi lang, binalita. 3 years ago yun ha. 3 years ago nangyari. Binalita na nasentensyahan na yung taong gumawa ng krimen at siya'y habang buhay na makukulong sa Japan. Life imprisonment. So just desert po yun na offender deserve the punishment they receive at the hands of the law. Ibig sabihin, tama lang yan na maparusahan yung tao pero dapat legal. Legal po yan na punishment on the hands of the law, hindi po on the hands of the law enforcer. Hindi dapat linalagay sa kamay ng polis ang parusa. Ang law enforcer, taga-enforce ng batas, taga-aresto, hindi executioner. So just desert po ang tawag dyan. Okay? Deterrence. Ano naman yung deterrence? Prevention of certain act through fear or punishment. Ayan. Kapag pinarusahan mo yung gumawa ng krimen, deterrence yun eh. Kasi mape-prevent siya na gumawa pa ng ibang krimen. Kasi bakit? Nakulong mo na eh. Incapacitated na siya. Madideter mo na yun. 'Di ba? Takot. Magkakaroon ng takot yung iba dahil nga meron palang parusa. Pwede pala akong makulong kapag ginawa ko yun, no? May types of deterrence, general and specific. Pag sinabing general, public yun. Yung fear ng public ay nandun na. Kapag gumawa ka ng krimen, 'di ba? Ganito mangyayari sa iyo. Makukulong ka pala. Bawal palang gumawa ng krimen. 'Di ba? General deterrence 'yun eh. Pag sinabi specific, doon mismo sa offender, hindi niya na magagawa yung act because na-deter mo na, na-prevent mo na. Okay? Punishment to be effective must be, ayan. Kung paparusahan natin, nasa classical pa rin po tayo, kung paparusahan natin ng tao, no, punishment must be, una, mabilis. Ano ibang term ng mabilis? Swiftness, celerity. 'Di ba? Ibig sabihin, kailangan maparusahan agad yung tao, mabigyan mo agad ng hustisya. 'Di ba? Certainty dapat kung sino yung gumawa personal, siya ay managot. Kung sino yung involved, dapat managot. Walang substitute. Hindi pwedeng yung kapatid mo o yung asawa mo yung makulong para sa ginawa mong krimen, ha? Certain dapat ang parusa. 'Di ba? Kaya nga kapag papasok sa kulungan, 'di ba? Chine-check muna yung
tawag diyan, yung karpeta, tama ba? Yung record mo, yung i-check muna yung files mo 'di ba? Files, yun na lang, files, 'di ba? Kapag i-receive na yung isang inmate para mag-serve ng sentence, i-check muna yung file niya para ma-prove if itong taong to talaga yung makukulong. Baka kasi hindi siya yun, maling tao lang, 'di ba? I-check yung file na yun. At severity or severe. Dapat enough to outweigh the reward. Kasi nga 'di ba yung sa Philosophic Calculus, mas mataas yung pleasure sa pain. Dapat ang punishment mas mataas sa pleasure. Dapat yung pain talagang magiging painful yung parusa doon sa tao para magtanda, 'di ba? Para magdala. Yan po 'yun, no? Severity. Okay. Second, school of criminology ay yung tinatawag nating neoclassical. Ano po ba yung neoclassical? So this theory modified, ayun no, pag narinig niyo yan, no, modification siya ng doctrine of free will. Kasi yung classical, doctrine of free will yan eh. 'Di ba? Free will choice. Pero sabi ng classical, teka lang. Sandali. 'Di ba? Oh, stating that free will of men may be affected by other factors. Hindi laging free will ang dahilan kasi may taong hindi nakakapag-practice ng free will niya. Ibig sabihin, hindi rational thinker. Anong halimbawa niyan? Pathology. Baka may sakit to. Sakit sa pag-iisip to. Baka mamaya, insane ito. Di ba? And others na hindi dapat the same ang punishment nila. Baka mamaya juvenile yan, bata pa yan. Kaya dapat hindi parehas ang parusa niya sa mga adult kasi hindi pa underdeveloped pa yung utak niyan. Yung right and wrong, hindi pa masyado mapusok pa yan mga ganyang edad. Kaya dapat iba ang process natin dyan, which is gano'n naman ginagawa eh. Criminal justice system adult. Juvenile justice system is for the juveniles, sa mga underage. Iba yung approach natin dyan. Okay? Effects of neoclassical. Children and lunatics are exempted from punishment. So yung children na talagang yung edad, tender age yan. At yung lunatics, yung mga baliw. They are exempted from criminal liability, di ba? Pero, di ba, ano ang ginagawa sa mga lunatics? Dinadala yan sa mga mental asylums, no? Ano pa? Certain mitigating circumstance should be taken into account. Yung mga mitigating pwedeng bumaba yung parusa, di ba? Kaya may mga circumstances affecting criminal liability tayo dahil dito sa school of thought na to, no? Oh, okay? And the positivist criminology. So, the positivist school was a social movement that existed during the late 1800s and early 1900s. It rejected the classical school idea that all crime resulted from a choice that could potentially be made by anyone. Ito ang kumontra doon, 'di ba? Sabi niya ng positivist, no? They argued that in more serious crime were committed by individual with atavistic or failed to evolve fully human and civilized state. Ito kasi yung mga unang paliwanag di ba? Although kung titignan mo ngayon, medyo hindi na siya accepted Kasi dito, ang unang approach kasi nila dito, itsura. Yung itsura 'Di ba? Hindi. May tendency gumawa ng krimen yan. Ganyan ang itsura. Or fail to evolve to a fully human and civilized state. Crimes are caused by physical and mental defects. Ayan. Hindi pala choice. May mental defect ka. May physical defect ka. Yung itsura mo ganito. Kaya pwedeng gumawa ka ng krimen. Yun yung mga sinauna, no? Na pag-aaral sa positivist, no? Okay. Oh.
So, ito po, no? So, sabi dito, some of the common defining feature, no? The demand for facts for scientific proof. Ibig sabihin, nagsisimula na silang gumamit ng science sa criminology. Kasi ang classical, more on reason eh. 'Di ba? They are using reason to define crime, to solve crime. While ang positivists, they use science, explanations, yung tinatawag nating determinisms. Kaya, ano pa? There are more mind differences between people. There are body and mind differences. O reasons committing crime are important. So yan, no? Ibig sabihin, iba't iba kasi ang dahilan kaya nakakagawa ng krimen, no? Ang tao. Punishment should fit the individual, not the crime. Iyon. Meron tayo, di ba? Meron tayo. Merong ganyan sa ngayon eh. O, indeterminate sentencing kasi nga tinitignan dyan yung individual criminal. Hindi basta lang kung ano ang ginawa. Ang tinitignan dyan ay kung sino ang gumawa. Ano ang nangyari, anong reason, ba't niya ginawa yan. So, kaya meron tayong indeterminate sentencing, yung islaw, di ba? At may parol, di ba? Oh, makakalaya ka, i-continue mo yung sentence mo sa labas, parol yun eh. And the CJS should be guided by scientific experts. Ayan. Kumbaga yung criminal justice system, hindi basta parusa lang, dapat may rehabilitation. Yun naman yung approach ni positivist. Although, sabi ko nga, nagsimula siya dun sa mga medyo weird na explanation. Pero yung kasi yung science nila noon eh, they are trying to evolve. No? As time goes on, nag-evolve yung science eh. Yung explanation. Criminals can be treated. Ayan, no? Ang kriminal parang may sakit eh. Kailangan i-treat and rehabilitate. If not, then they are incurable and should be put to death. Yun ang masakit, di ba? Sa positivist nga, kung hindi mare-rehabilitate, mako-cure, pwedeng gumamit na ng death penalty dito sa positivist school. Okay? Born criminals, ayan yung mga sinaunang ano no. Ano ba tong born criminal na to? According to Lombroso, ayan, for your information, Cesar Lombroso was the father of modern criminology, ha? Kahit sabihin mo pa na, sir, ang modern na ba 'yon? Pinapaliwanag na yung krimen ay because of atavistic stigmata or yung physical form. Noon kasi nga yun eh. Doon nagsimula yung scientific explanation. Di ba? Ang born criminal ay nagsasuffer daw sa atavistic anomalies o yung mga throwbacks na tinatawag, ayan, no, atavism. Ibig sabihin, yung appearance to, guys, yung itsura, yun eh. Physical feature. Hindi na-develop yung itsura. Kaya kapag ganyan ka, pwedeng may criminal tendency ka. Atavistic stigmata, ayan, no? Physical feature of creatures at an earlier stage of development. Undeveloped. Di ba? Criminal are distinguished to non-criminal due to this concept. No? So yung paniniwala noon, kapag ang itsura mo ay something na hindi maganda, hindi maayos, undeveloped ka daw. No? Base sa pag-aaral ni Lombroso, yung mga ganun tao ay may criminal tendency. Kaya kinukonsider niyan as a born criminal. Okay? Supported to the idea that criminal is a biologically and physically inferior person. Yung mga criminal, biologically speaking, mas mababa. No? Physically inferior din sila, yung mga criminals na yun. Criminal usually possess, ayan, huge jaw, malaki pa nga. Strong canine teeth, malalaki yung ngipin, matutulis. Yung arm span, mas mahaba daw ang arm span kaysa sa kanilang height. So, yung mga ganong itsura daw ay pwedeng mga criminal daw according kay Lombroso, no? No, three major approaches in positivist criminology: biological, sociological, and psychological. Okay. So as time goes on,
Ito pong positivist criminology na to, sabi ko nga ay nag-i-evolve, nagkakaroon na siya ng sanga or different explanations sa crime causation. Unang-una is yung biological. Ang biological kasi dyan, ang explanation nila dyan guys ay result daw to ng ano, genetics eh. Ayan, no? Genetic factors. Ibig sabihin, namamana. Namamana pala ang criminal behavior. 'Di ba? Ano pa? Neurobiological. Eh baka sa utak, may problema sa utak, kaya nakakagawa ng krimen. 'Di ba? Physiological. Baka sa body structure. May interpretation din dyan sa positivist, di ba? Yung kila ang pangalan nito, yung mga pisik, 'di ba? Yung mga somatotype, 'di ba? Somatotype kung tawagin, 'di ba? Yung mga aesthetic, athletic, picnic, 'yon, papasok yan dito. Proponent believe that certain biological traits such as abnormality of brain, ayan no, brain function, 'di ba? Genetics, hormonal imbalances, 'di ba? Predisposed individual to commit crime. 'Di ba? Halimbawa, brain function. May problema sa utak mo eh. 'Di ba? May problema sa utak mo kaya wala kang remorse kapag gumagawa ka ng mali. 'Di ba? Oh, genetics namana mo. Kaya nga 'di ba, sila Richard Dugdale, sila Warren Estrabuk, 'di ba? Henry Goddard, nag-aral yan sa family tree ng crimes eh, 'di ba? So napapatunayan nila doon na pwedeng mamana yung behavior, genetics pala. Oh, hormonal imbalances yan. Halimbawa kumbaga sa lalaki, 'di ba? Meron tayong mga tinatawag ng mga super males. Yung chromosome structure nila kaya nagiging aggressive sila. Hormonal imbalance eh. 'Di ba? So yan, pasok yan dito, no? Oh, this viewpoint is often associated with positivist criminology. Ayan. So biological po yan, guys, ha? Tandaan natin, biological po yan. Okay? Next. Ako, di pala nabubura yun. Next. Sociological determinism. Teka, burahin muna natin. Yan. Ano ba tong sociological determinism na to? Pag sinabi sociological determinism, from the word sociological, social, society. Di ba? Yun naman daw ang focus nito. No? Sociological determinism, crime is a product of what? Social influences. Product ng social influences, halimbawa, upbringing, pagpapalaki sa tao, yung environment, 'di ba? Kung saan siya lumaki at yung structure ng lipunan. Pasok daw po 'yan, no? Sa tendency ng tao na gumawa ng krimen. This view holds that individuals are shaped by their social interaction. Pasok daw 'yan, no? Kung paano tayo mag-interact with one another, no? Pasok yan, social. Ano pa? Relationship and the structure. 'Di ba? May mga theories diyan eh, 'di ba? Tulad ng, ano yung mga theories diyan? Tingnan natin. Strain. 'Di ba? Oh, natatandaan nyo pa ba ano itong strain na to? Strain theory. Strain theory, crime arises when individual cannot achieve societal goals through legitimate means. 'Di ba? Goals versus means. Strain yan eh. Kaya na po prostrate ang tao, kaya gumagawa ng krimen ang tao because po hindi niya kayang i-achieve yung kanyang goal.
Di ba? Sabi ko nga, ang goal mo yumaman. Eh kaya lang, yung means mo, di mo kayang legal eh. Di illegal na lang. Di ba? To rich or to die, become rich. Di ba? Sabi ng mga gangster, di ba? Strain theory po yun, no? Ano pa? Under sociological, social learning. Sila Bandura, sila Sutherland. Yan ay mga dyan po nakapokus. Crime is learned through interaction with other who model and reinforce their criminal behavior. Di ba? Halimbawa, yung lagi mong nakakasama, naging mentor mo pa sa krimen. Di ba? Dahil lagi mo siyang nakakasama, nagkakaroon ng imitation or learning na tinatawag. Na-imitate mo yung ginagawa niya, natututunan mo yung ginagawa niya, o pasok yan dito. Okay? Ano pa? Labeling, eto pa. Si labeling naman, because of social labels, stigmatizing individuals, pushing them to adapt with deviant identity. Kasi linilabel mo, pinapangalanan mo na siya eh. 'Di ba? Yung ginagawa niya as a crime, linilabel mo na. So may effect pala yan sa tao that it can turn out to be na talagang gumawa na siya ng krimen because you are labeling him as a criminal. 'Di ba? Label. 'Di ba? Pag sabing labeling kasi you are calling him eh. You are branding him as a criminal. 'Di ba? Linilabel mo siya. At psychological. Ano naman po yung psychological? Psychological determinism focus on internal psychological factors that influence behavior. Okay, ano naman daw yun? Halimbawa, yung mga mental disorder, pasok yan dito, psychological eh. Yung mga nagkakaroon ng problema sa pag-iisip, sa personality, yung mga childhood experiences, yan daw nagli-lead sa criminal action. Okay? So, yan yung psychological. Ito mga example niyan. Psychoanalytic theory by Sigmund Freud. O, di ba sa psychology din to connected, no? O, kaya nga ang criminology, applied science yan eh. We also use other field of sciences in our study eh. 'Di ba? Tulad nito, psychoanalytic, crime can stem from unresolved internal conflict or dysfunctional personality structure eh. 'Di ba? Because there are internal conflicts in yourself, 'di ba? So pwedeng makakomit ng krimen eh, 'di ba? According to Sigmund Freud. Cognitive theory, ano naman 'to? Distorted thinking pattern, no? Ibig sabihin, pag sabi cognitive kasi, the way you see things eh. The way you understand things. Akala mo okay yun. Di ba? For example, they suggest that criminal may have distorted thinking such as identifying illegal action or perceiving the world in a way that leads to criminal behavior. For example, example lang naman, mahilig ka sa, ito, nung nag-New Year, di ba? Nag-New Year. Oh. Ngayon, you are trying to justify na yung maingay mong motor, okay lang yun kasi nga mag-New Year naman eh. 'Di ba? Pero ano ang tingin ng ibang tao doon, 'di ba? Lalo na yung mga kapitbahay nyo, yung mga taga-lugar nyo. Ito na naman po si Juan. Ito na naman po si Pedro. Ang ingay-ingay ng motor na naman, nakakaperwisyo. 'Di ba? Pero sa iyo, tingin mo okay lang 'yun. Okay lang 'yun, karapatan mo 'yun eh, motor mo naman 'yun eh, 'di ba? Ibig sabihin, iba ang tingin mo. Iba ang tingin mo sa tingin ng iba. You are trying to justify, okay lang 'yan. New Year naman eh, pero bawal 'yun. 'Di ba? Bawal 'yun eh. 'Di ba? Noise ano 'yan eh, pollution eh. 'Di ba? Bukod pa sa Clean Air Act, 'di ba? Noise pollution 'yan. Ibig sabihin eh, maingay ka. Nakakagambala ka ng katahimikan ng lugar nyo, 'di ba? Pero sa iyo okay lang 'yun. You are justifying. Ano pa? 'Di ba yung parang meron pa nga na hindi hindi ngayong taon to nangyari, siguro 2 to 3 years ago, 'di ba? Yung parang influencer ba 'yan? Yung nagnakaw ng cellphone. Anong justification niya? Kasi linalapag nyo lang dun eh. Hindi ko naman ninakaw, kinuha ko lang. 'Di ba? You are trying to justify what is not right.
Yun yung cognitive, no? At personality. Okay, personality disorder. Ano yan? Some psychological theories argue that individual with certain personality disorder such as antisocial personality disorder are more likely to commit crime. Kasi pag sabi yung antisocial yung personality mo, guys, wala kang pakialam eh sa ibang tao eh. Antisocial nga eh. 'Di ba? Oh, so ibig sabihin pag ganyan, pwede ka makagawa ng krimen. Kasi yung mga may antisocial, walang remorse yan o pagsisisi sa kanilang actions. Okay? So that ends our subject matter. So I hope may natutunan po sa ating discussion ngayong araw. Salamat po.